our beloved Boss Mike Cervera. Wala na yung sigaw ng sigaw, ibak. Ayan, sa mga sumisigaw. Oo, ulitin ko po, hindi po ako kaanib ng relihiyon ni Brother Eli. Ako po ay solidong Katoliko. Maliwanag po yan, Oo, pero marami akong kaibigan na nakaanib sa kanila, nakaanib sa ibang mga sekta, sa ibang mga reliyon. Hindi po issue sa amin yan. Ang kailangan, ulitin ko, ay yung respeto natin sa bawat isa. Ano pa? Eto na. Mga kababayan, pakinggan ninyo. Para wala na yung sigaw ng sigaw, ibagsak. Siya ilagay mo ron. Gusto niya siya presidente. Yun ang ibig sabihin. Nyo, mga kababayan, ganun lang naman eh. Yung mga sumisigaw ng ibagsak, sila ho yung gustong mapunta ron. Saan? Sa kapangyarihan at pamumuno ng bayan. Kita nyo, mga kababayan, napakaliwanag. Sa isang galing, sa isang pastor. Di ba? Pasok. Ulitin natin. Para wala na yung sigaw ng sigaw, ibagsak. Siya ilagay mo ron. Gusto niya siya presidente. Yan ang gusto ko naman dito. Real talk yun, mga kababayan. Real talk yun. Pasok. Pinasnaw, kilala kita. Tuloy. Yun ang ibig sabihin nun. Puro mga palalo. Wala silang sinasang-ayunan. Lahat ng gawin ng gobyerno, tutol sila. Walang tama para sa iba, sila lang ang tama. Yun. Kita nyo, parang mga DDS talaga. Ang tingin nila sa sarili nila, mga kababayan, sila lagi tama. Ang tingin ng kampo ni Digong, sila lagi tama. Ang gusto nila, bagsak. O mag-resign para sila pumalit. Yun ang gusto. Napakaliwanag naman yan. Di ba? Yun ang tinatawag ng Bibliang mga palalo. Mga palalo. Palalo. Pag palalo, walang pag-ibig. Bakit? Biro mo, lahat ng gawin ng kapwa mo, mali. Ikaw na lang ang tama. Kita nyo, ang pakapagkapalalo. Tulad ng mga DDS, mga kababayan. Wala daw pag-ibig. Tandaan nyo, mga kababayan. Wala daw pag-ibig. Yang mga DDS na kampo ng DDS na yan. Wala hong pag-ibig. Sa puso yung mga yan. Dahil mga kababayan, ang kanilang gusto lang ay yung kanilang sariling kaligayahan. Diba, mga kababayan? Yun lang talaga. Tuloy. Mag-isa. Palalo. Pag palalo, walang pag-ibig. Bakit? Biro mo, lahat ng gawin ng kapwa mo, mali. Ikaw na lang ang tamang mag-isa. Wala nang gobyerno na hindi kayo tinutulan. Ikaw na lang ang tama. Kaya kayo mga estudyante, huwag kayong sasama rin sa mga gano'n na sila lang ang tama lagi. Alam nyo na, kaya walang sumasamang estudyante sa kanila eh. Putik na, lagi na lang gusto nila sila tama eh. Tapos sasabihin nila, tayo lagi mali eh. Ayan mga DDS binigyan ko na kayo ng verse. Hindi na yan bars. Verse na yung pinakita ko sa inyo. Para mas maunawaan nyo kung ano yung pinapanigan ninyo. Hindi ko kayo masisisi. Dahil alam ko naman na talagang hindi nyo kayang unawain yung mga bagay-bagay. Kung hindi pinapagana nyo lagi yung emosyon ninyo. Tandaan nyo, mga kababayan, huwag nyong hahayaan na magdesisyon para sa sarili ninyo ay ang emosyon. Pagdesisyon ninyo yung utak ninyo. Hindi yung emosyon. Ililigaw kayo niyan, tandaan nyo. Kapag ang pinagdesisyon nyo ay yung emosyon ninyo, ililigaw at ililigaw kayo. Di ba? Kahit tanong nyo pa kay di ba, Leonora Brown? Tanong nyo kay Libayan. Sasabihin niyan, tama naman si Mike Cervera eh. Kailangan ko lang talaga ng views. Tuloy. Wala namang mabuting ginawa. Di mo, sumasakay ka sa LRT. Di ginawa. Nyo, mga kababayan, ito, matindi to. Matindi to, matindi. Sige, tuloy mo. Tutuloy-tuloy ko na. Ginawa ni Imelda yan eh. May ginawa rin tama yun. Yun ang justice. Yun ang pag-ibig. Tanggapin mo yung tama, yung mali, hindi bali. Punahin mo.
Pero pag may tama, tanggapin mo naman tama. O ginagamit mo ngayon CCP. Ha? Yung Oo. Cultural Center of the Philippines, Oo. yung PICC. Di ba Oo. si Imelda nagpagawa nun? Kita nyo, mga kababayan? Napakatindi. Oh, ang dami natin pinapakinabangan ngayon. Yung tinutuligsan yung PhilHealth kay Pangulong Bongbong, subukan yung magkasakit. At magugulat kayo kung gaano kalaki yung nasasakop ng matitipid ninyo. Ha? At kapag kayo talagang walang-wala, mga kababayan, tawagan nyo ako. Yung walang-wala, ha? Mga kababayan, sasabihin ko sa inyo, yung kapos na kapos, tawagan nyo ako. Tawagan nyo ako yung kapos na kapos, ho, mga kababayan. Kung meron naman ho kayo, mga kababayan, abay, huwag nyo na ho kung tawagan. Pero kung kapos na kapos kayo, tawagan nyo si Arnold Lopez. Oo, si Arnold Lopez, tawagan ninyo. Oo, sabihin nyo sa akin, at kayo'y nagkasakit at kapos na, oy, pag nagkasakit kayo at kapos na kapos talaga kayo, yung talagang, yung nasa laylayan, tawagan nyo po ako, mga kababayan. At ituturo ko po sa inyo kung paano ang totoong serbisyo ng gobyerno na to. Kasi mga kababayan, lahat na lang ng mga maayos na na proyekto ng gobyerno, minamasama at pinapasama ng mga ng mga kampo ni Digong. Diba, mga kababayan? Yan po, mga kababayan, ha? Ulitin ko lang. Kapos na kapos, nagkasakit na ospital. Ha? Yung mga nauospital. Mga kababayan, wag naman yung nasa bahay lang kayo. Pag na-ospital kayo, ibig ko sabihin, baka mamaya mamali ako. Yung pag nasa ospital, wala nang pambayad sa ospital. Dahil wala talaga kayong kakayanan. Putik naman, mamaya makita ko nakasasakyan kayo, ha? Mamaya mayroon kayo sariling bahay, ha? Hindi counted yun sa akin, mga kababayan. Pero, kung kayo talaga'y walang-wala, umuupa lang kayo, wala, hindi nakapagtrabaho, at talagang said na. Ayun, mga kababayan, tawagan nyo ako. Kung murahin nyo, ganun na lang. O nga, Tumanong naman ka, tanggapin mo naman tama. O ginagamit mo ngayon CCP. Ha? Oh. Yung Cultural Center of the Philippines, yung PICC. Di ba si Imelda nagpagawa nun? Ba't kung murahin nyo, ganun na lang? kita nyo, mga kababayan, kung murahin nyo na lang si Pangulong Bongbong, ganun-ganun na lang. Di ba, mga kababayan? Di ba? Gago ka. Gago to si Benjamin eh. Siguro, alam mo, nakikita ko to sa doon kay Libayan eh. Hoy, tigilan mo ako, Benjamin Bernardo ha. Wala namang problema yan. Hayaan mo lang sila. Ako wala akong problema sa mga yan. Matikusin nila ako. Walang problema. Di ba? Eto na. Tuloy natin. Minumura nyo si Pangulong Bongbong Marcos, hindi nyo nakikita yung mga magandang ginawa. Saan kayo nakakakita ng ganyan? Napakarami na akong nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Magsasawa kayo. Meron nga akong content dito. Lahat ng proyekto, binlog ko. Tuloy. Tumanong naman kayo ng utang na loob. Yung LRT, ginawa rin naman yan para sa masa, di ba? Puro na lang ba ginawa ni Marcos puro na lang mali? Hindi naman Ang tunay na pag-ibig is weighing. Alamin mo kung alin ang tama at mali. Tanggapin mo naman yung tama. Meron namang magandang ginawa si Ramos di ba? Palagay mo, pangit yung tabako niya. Meron siyang magandang ginawa. Tama ba? At least, mga kababayan, narinig ninyo, gustong ipaalala at ipahiwati netong pastor na na panatilihin, mga kababayan, ang pagmamahal. Lagi ko sinasabi, tuwing matatapos tong live na to, ano sinasabi ko sa inyo, mga kababayan? Di ba? At syempre, mahalin natin ang ating kapwa at ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Bakit Gusto kong ipalaganap. Gusto ko na sabihin sa inyo na kailangan mamayani sa puso natin ang pag-ibig sa bansa at sa kapwa. Tama po ba, mga kababayan? Di ba? Yan po yun, mga kababayan. Wala na hong iba. Ang gusto po natin ay ipalaganap ang pagmamahal sa kapwa at sa ating bansa.
At syempre, mga kababayan, alam nyo na. Masyado na akong humaba. Sabi ko, susubukan ko kahit 30 minutes lang ako mag-live kasi yung boses ko talagang hinang-hina. Baka mamaya, pag nag-live ako mamayang gabi, kaboses ko na uli si Digong. Ha? O, so mga kababayan, magpahinga na tayo. At abangan nyo yung mga t-shirt nyo. Arnold Lopez, pwede na. Mamaya-maya lang, ihatid na. Ha? O, chat-chat tayo. Yung mga t-shirt nyo po, mga kababayan, galing pa ng Italian. Oo, meron akong pinaglalaban dyan. Baka pwede naman, pakiusap lang. Pakiusap, pwede po ba? Sa makakatanggap ng mga t-shirt, pwede po ba na paki-post naman? Tapos post nyo yung pinaglalaban ko doon. Dito, ha? Dito nakalagay yon. I-post nyo lang ho, mga kababayan. At kahit itag nyo ko, opo, ha? Okay lang? Okay lang po ba? O kaya itag nyo yung page ko na lang, yung page ko. Yung Mike Cervera Vlog sa FB. Okay lang po ba? O, yan lang po yung kahilingan ko. Huwag nyo nang ipagdamot. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.